Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng komento patungkol po dito sa kagulat-gulat na balita. Kani-kanina lamang napanood natin sa mainstream media at ito po ay yung ginawang pagdinig ni Senator Bato de la Rosa tungkol po dito sa mga aligasyon na ang ating Pangulo daw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. So nagulat po ako kanina dahil hindi ko naman inaasahan na ang isang dekalibre at veteranang aktres na kagaya po ni Maricel Soriano ay makakaladkad dito sa problema na to sa pagitan po ng mga Duterte at Marcoses. Alam naman po natin na si Senator Bato de la Rosa ay kampe kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at marami ang nagsasabi na ito na raw po ang umpisa ng efforts para mapatalsik sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos at may nagsasabi naman po na isa itong destabilization plot laban sa ating Pangulo. At syempre, hindi rin mawawala itong si dating Senador Antonio Trillanes na gigil na gigil ika nga dito sa mga Duterte. So, ano ba ang palagay natin patungkol po dito sa balita na to? Well, unang-una, doon sa maiksing balita na aking napanood ay para bang nagkaroon daw ng surveillance dito sa dating condominium na pag-aari ni Maricel Soriano at isang PIDEA agent na nagngangalang Morales ang gumawa ng isang dokumento at nalagay doon yung nasabing pag-aari ni Maricel Soriano, ito pong condominium unit na to. Pati pala siya ay under surveillance nung mga panahon na yon. Pero ayon din sa PIDEA ay walang ganung pangyayari at walang ganung dokumento na naisumiti sa kanila. At pinabubulaanan po ng PIDEA na nagkaroon po ng ganung kaganapan na ang noon ay si ano ba ang posisyon niya noong 2012 ni Pangulong Bongbong Marcos? Senador ba siya noon? So lagay nila natin politiko. Si politiko noon Bongbong Marcos at si Maricel Soriano daw ay nagsasagawa ng illegal session sa condominium ng actress at di umano ay gumagamit sila ng cocaine. So, napakabigat na akusasyon nun, lalo na po't sinabi naman ng PIDEA na walang ebidensya na mag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at ganon din po itinanggi rin po ni Maricel Soriano na siya ay gumagamit hanggang sa hinalukay na rin po yung ibang mga naging problema ni Maricel Soriano na sa tingin ko ay hindi naman relevant doon sa gustong malaman ni Senator Bato de la Rosa. Sa akin expected naman na syempre nagkaroon na talaga ng lamat sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcoses at isa pa tong pinalulutang ni dating Senador Antonio Trillanes na binansagan nilang marites ng bayan na kaya daw nagkakaganyan sila yung grupo nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Senator Bato de la Rosa dahil daw sa lalabas na o malapit na lumabas itong arrest warrant na laging bukang bibig ni dating Senador Trillanes
At kumbaga gumagawa na ng paraan si Pangulong Duterte at and company para mapigilan nito. At ang isa nga daw paraan sa aking interpretasyon ay siyempre gawan ng paraan na masira si Pangulong Bongbong Marcos at ma-impeach o matanggal sa pwesto, at nang sa ganun ay si Vice President Sara Duterte ang hahaliling presidente. So sa akin, pwede yung mga ganung senaryo, pero meron din akong isang nararamdaman, hindi naman sigurado yung aking sa pantaha itong aking pakiramdam na itong mga bagay na to ay parang may impluwensya ng taga-ibang bansa. Well, hindi na ako magtitipid. Tingin ko may kinalaman dito ang gobyerno ng China at gusto nilang guluhin ang sistema ng gobyerno sa ating bansa dahil malakas na ang western country sa ating bansa at nakikita nilang banta ito sa kanilang mga binabalak dyan sa West Philippine Sea. Yan ang aking pakiramdam po naman, siyempre. Dahil hindi ka magsasakripisyo ng iyong pangalan, ng iyong reputasyon para lamang po sa isang haka-haka. Kapares nga po na sinabi ng PIDEA, wala silang papel na ganong nakita at wala din po silang report report na may isosurveillance sa isang high-profile na tao. At kumbaga parang pinalalabas ng PIDEA na inimbento lamang ni dating PIDEA agent Morales itong kanyang mga isinisiwalat upang masira si Pangulong Bongbong Marcos, at idinamay pa nila Santissima si Maricel Soriano. Naawa tuloy ako dun sa tao dahil napaka-pribadong tao na ni Maricel Soriano. Paminsan-minsan na lamang lumalabas sa telebisyon o sa pelikula at piniling maging pribadong individual ay kinakaladkad pa sa ganitong kontrobersya. So, ayan po ang isang halimbawa ng ating politika. Talagang lahat ay gagawin. Lahat ay gagawin para makapanira ng tao, para manatili sa pwesto. Hindi ko naman sinasabing ganun si Senator Bato de la Rosa. Kumbaga sa kabuuan in general ng mga politiko, kayang-kaya po nilang gawin yan. Kung minsan nakakadismaya lamang po na makita yung mga ganyang tanawin na imbis na ang ating mga politiko ay nagtatrabaho para mapabuti ang ating pamumuhay, kung ano-anong mga kabalbalan ng ating ano-anong mga kabalbalan ang inaatupag nitong mga tinamaan ng magaling na mga politiko na to. Kaya tuloy maraming mga Pilipino, marami sa ating mga amo ang nadidismaya sa sistema ng ating politika. Kaya nga po ang ating komento ay permes, ay on the positive side, kumbaga constructive criticism, dahil sa tingin ko yun ang pinaka-importante. So, ano ang pinakamagandang gawin para ma-resolve itong problema na to, itong kontrobersya na to? Nasabi ko na to doon sa last video ko, kung talagang kayo ay determinado na talagang mapaalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, sampahan nyo ng kaso. Yang ganyang akusasyon ay may katapat na batas sa ating saligang batas. Gamitin nyo yan, i-file nyo. Alam nating presidente, hindi natin mapababagsak, pero kung inaasahan ninyo na sa ganyang kababaw na chismis ay susuportahan kayo
ng mga tao, dyan po kayo nagkakamali. Marami na pong mga Pilipino ngayon ang bukas ang isip at nagmamatsyag, nag-analyze, ika nga, kung yan bang mga isinisiwalat ninyo ay totoo. At nakahalata naman na parang, well, sa inyo ay parang hula lang din. Hindi ko naman sinasabing kayo ang rekta, pero mentras inaako ninyo na parang sigurado kayo, nakaparso sinabi ni Senator Bato de la Rosa na nakasisiguro siya na authentic yung papel na kanyang pinanghahawakan na ibinigay sa kanya ni dating PIDEA Morales, well, ibinababa mo ng todo yung iyong reputasyon sa isang maginoong tao at isang mabuting lingkod publiko. Ay hindi ka dapat kagad nagsisiwalat ng ganong mga saloobin. Lalong-lalo na rin yung mga senador na nagsasabing ganito ay peke. Dapat lagi nyo sinasabi bakit hindi natin imbestigahan, bakit hindi tayo mag-file ng kaso para, well, mapamedical natin si Pangulong Bongbong Marcos. At nakatitiyak naman ako kung walang itinatago si Pangulong Bongbong Marcos, kung medical report lang o magpapa-blood test siya, sa tingin ko magpapa subject naman siya sa ganyang uri ng pagsusuri. Basta't independent lang ang gagawa. Magkaganon man, dapat nagkakaisa tayo sa likod ng ating Pangulo. Wala tayong magagawa di ba? Yan ang nanalo, yan ang sinuportahan ng nakararaming Pilipino. Tulungan na lamang po natin. Ang problema natin sa ating bansa ay patong-patong, sapin-sapin. Ayan pa ang China. Ngayong nakakahanap tayo ng pakonti-konting solusyon, katulad ng sinabi ko kanina, ang pakiramdam ko dito sa fiasco na to ay may impluensya, may external influence. At masyadong malakas ang kanilang impluensya dito para guluhin tayo, guluhin ang ating gobyerno. Wag nating pabayaang magkaganon. Sana mali ako doon sa aking sapantahan na yon. Dahil ang mga Pilipino po, mga kapwa niyo Pilipino ang mapapahamak kung totoo po yung aking iniisip. Ngayon, kung ang talagang purpose nyo ay malaman kung talagang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo, bakit hindi nyo ipa-drug test? At sa Pangulong Bongbong Marcos naman, kung talagang wala kayong itinatago, dapat ay mapagbigyan nyo yan. Kayo pa naman ang ama ng bayan. So, ipakita nyo sa amin na totoo yung aking sapantaha na kayo ay hindi gumagamit. Patulan nyo sila sa ganung senaryo. Kumbaga, tapatan nyo. Kasi kung yan din lang ang gagamitin yung itong tungan para sumikat kayo para sa susunod na eleksyon, malapit na, next year na, midterm election, ay hindi po makakatulong sa inyo. Pare-pareho, mapa-administrasyon, mapa-oposisyon, hindi makakatulong sa inyo. Mabibwisit lamang po ninyo ang mga tao. Kung gagamit naman kayo ng mga bayarang influencer, kapares po na sinabi ko kanina, matalino na ang mga Pilipino. Hindi na masyado nagpapa-influensya yan. Sinusuri muna nila ang mga ebidensya kung meron man. At saka sila magdidesisyon. Tandaan nyo, dalawang uri ng korte ang meron ang Pilipinas at kahit anong bansa. Ito ay ang ating judiciary system, korte, at yung korte ng pampublikong opinion o yung tinatawag na Court of Public Opinion. Baka yun po ang inyong pinipilit makuha. Medyo mahihirapan po kayo. Hindi ako administrasyon, hindi ako oposisyon. Lagi ako nasa gitna, kaya
Sa tingin ko, yun mga sinabi ko, yun ang pinakamagandang solusyon para matapos na to at makafocus tayo sa mga totoong problema ng ating bansa. Tumataas ang inflation na naman. Bigas, hindi malaman kung bababa pa ba yan. Kung baka sa susunod na linggo, pangmayaman na lang yung bigas na yan at ang kakainin natin puro lupa na. Baboy, mataas. Lahat mataas. At ayan na nga yung China. Sinasakop yung ating karagatan. Ito, nakakatanggap tayo ng konting solusyon, ayuda sa ibang bansa, sa US, sa Europe, sa Australia, sa France, sa Canada. Para bang may mga pakiramdam ko gustong sumabutahe para huwag magkaganon. Kawawa naman ang mga kababayan ninyo. Alam na alam ko yung mga ganyang politiko na nagbibenta ng kapwa. Sabi nga nila nung panahon ng Hapon, may mga makapili. Ayan ang mga traidor ng bayan noon. Kapag sila ay busog na o busog na ang kanilang mga bulsa, yang mga politiko na yan ang unang-unang lalaya sa ating bansa sa oras na magkaroon ng digmaan. Sa oras na magkaroon ng digmaan, lalaya siyang mga yan dahil sila lang ang may pera, sila lang ang may resources at nasa posisyon sila. Pwede sila mag-apply ng political asylum. At pababayaan nila tayo mga Pilipino, mga kababayan nilang maghirap dito. At kapag okay na, babalik sila at ipapahayag nila o magsisinungaling sila na lahat ginawa nila dun sa bansa na yon para makatulong. Yan yung mga politikong sarili lamang ang iniintindi. Kaya hindi na dapat kilala nyo na yan kung sino yung mga politiko na yan. Mapalokal o nasyonal. Kung alam nyo hindi nakakatulong sa inyong lugar, sa inyo, sa bayan, sa darating na eleksyon next year, huwag nyo na pong iboto yung mga yan dahil wala namang maitutulong, wala namang magagawa sa atin yan. Nagpapayaman lang din po yan. At dito naman sa mga politiko na gustong sirain ang administrasyon na to, may tamang paraan para sa inyong mga gustong ibintang. Dumaan po kayo sa proseso na yon. Ipakita po ninyo na kayo ay mga edukadong tao. Nakakahiya ho kayo. At sa Pangulong Bongbong Marcos naman, para matapos na yan, yung cocaine issue na yan, ay magpa-drug test na po kayo. Sa isang independent body, transparent, para kung ano man ang lumabas, kita ng tao, kita ng media, kita namin. Para mapatahimik na ninyo at makatutok na kayo sa mga totoong problema ng ating bansa. So dito ko muna patatapusin ang video na to at susunod ko po mga video ay kung hindi man ito ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So with that, ako po si Boss Dags at kung dito sa channel na to ako ang boss, kayo naman po lahat ng mga amo ko. Marami pong salamat.